So para naman ma-register mo yung telepono dun sa PBX para lalabas dito sa extension. Ayan, dapat naka-idle siya. So marami pa dyan, puro unavailable. So kailangan naka-idle. So para ma-add siya, ayan, access mo yung IP address ng telephone. Ayan. Which is makikita mo dito. Ayan. Ayan, 168.0.156. So i-access mo siya sa browser. Ayan, 192.168.0.156. Yan yung IP address ng telephone. Tapos ang user and password niyan, yung default user and password, admin lang. Then punta ka lang dito sa accounts, account 1, general setting. Tapos dyan, ilagay mo lang yung extension number 104 kasi nag-start ako sa 100, so 104 na ako. Tapos ito yung IP address ng PBX. Tapos dito sa save user ID yung extension number. Ganun din sa authenticate ID. Tapos yung authenticate password, yan yung nilagay mo dun sa PBX. Authenticate password, nasa sa'yo kung anong gusto mong ilagay. Then save and apply mo lang. Ayan. Tapos punta ka lang sa status, account status. Ayan, so naka-yes na siya. 104. Tingnan mo dun sa sa PBX 104. Ayan, so naka-idle na siya. So ganun lang kadali mag-add ng telepono. Ayan, ng extension number. Ito yung IP address ng PBX. So papakita ko sa inyo paano mag-create ng extension or mag-add ng extension. So click mo lang yung add. Ayan, so dito sa select add method, meron siyang dalawang option, may bots at saka single. So doon sa bots, select mo yung bots, pwede ka maglagay kung ilang extension yung gusto mong gawin. Halimbawa 20 na extension. Ayan. So dito wala ka nang babaguhin sa extension na yan. Tapos dito yung zip IAX password. Yan, diyan mo ilalagay yung authentication password na ilalagay mo doon sa kabila. Alam na pinakita ko doon sa kabila kanina doon sa telepono. Yan, diyan mo ilalagay yung password. Babaguhin mo yan. Tapos save mo lang. Save, pagka-save mo din, save changes, sa taas may lalabas dyan. So hindi ko na papakita kasi nakapagawa na ako ng extension. Ayan, marami na. So ganun lang.